Gandang gabi po sa bawat isa. Inandihan ko po ang lahat na tumayo para po sa atin pong pagsisimula ng ating pong gawain ngayong gabi. Tayo po'y magpahanda sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Handapin natin ating puso sa pagsamba ngayong gabi. Awitin po natin sa ating Lord of Lords. Share po ng iyong salita, Panginoon, ay pagpalain mo po ang kanyang buhay, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan at yung mensahe, Lord, na amin po maririnig mula sa kanya, Panginoon, ay na maging biyaya sa bawat isa at na-pray po namin, Lord, sa amin po mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa gabi pong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po patuloy na umawit sa kanya. Hindi po natin how good it is.
Lord, yung inyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. At patuloy po tayong manatili sa presence ng Lord habang inaawit po natin yung song na ito. Through it all. Yes. You are forever.
God, maging sa mga pagdadalang hati, Lord, na aming pong mga puso, Panginoon, Lord, na Lord, yes, Lord, Panginoon, Lord, na hindi po ikaw nangiiwan sa amin pong mga buhay, Panginoon. At Lord, ang aming pong gawain ngayong gabi ay aming pong pinagkakatiwala sa iyo. Ito po aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Dahil po tayo sa mga announcements. Para po sa mga susunod po na gawain, IRM Sunday City Worship Service every Sunday po, 2 o'clock po ng hapon nagkikita. And youth service every Saturday at 4 o'clock p.m. Yung mga gumaganap po dito ay ina-update po sa page po ng ating po mga kabataan. And midweek service and prayer meeting sa next Thursday po, July 4, Speaker Sister Leonie, Worship Leader Brother Reynan, Usher Brother Ray Acosta, and Testimony Brother John Courage. June 27. June 27 po. Next po. Aita Community Mission every Saturday, 8 o'clock po na umaga. Okay po, para po sa ating pong testimony, to share what's God done po sa kanyang pong buhay, palakpakan po natin, Sister Laarni Acos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Akala ko po ay yung pagkamatay ko ng mami ko, yung pinaka-last na pagsubok na mararanasan ko. Pero hindi pala, ayoko umiyak kasi. Hindi pala yun ang pinakamatinding pagsubok na naranasan ko. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yun. Pero sa totoong buhay pala talaga nangyayari. Pasensya na po kayo kung hindi kayo makarelate. Pasensya na po, hindi ko po masabi sa inyo. Hayaan nyo po, ilang araw na lang po, malalaman nyo na po kung ano yung pagsubok na aming dinadanasan mag-asawa. Sa matinding pagsubok na yon, na-shaken po talaga yung faith ko. Sabi ko, bakit kaya nangyayari ito sa amin mag-asawa? Patuloy naman kami sa pagganap ng aming mga ministeryo. Pero habang pinadadanas ng Panginoon yung pagsubok na yon, naranasan namin yung pagkilos ng Panginoon sa aming buhay. Hindi kami niya iniwan, ni pinabayaan man sa araw na sumusunod. Maraming salamat dahil kahit na napakatindi po ng pagsubok na naranasan namin mag-asawa, andito pa rin po ako sa inyong harapan, nakatayo. Patuloy pa rin pong ginagampanan yung ministeryo na nakaatang sa aking balikat, yung pagtuturo ko. Marami rin po salamat sa Panginoon dahil dahil sa pagsubok na ito, lalo ko pong naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon sa aming mag-asawa. Na totoo po pala na yung mga promises ni God, kung nasa puso mo, kung talagang i-claim mo, ipagkakaloob niya sa inyo, sa atin. Ito lamang po at marami pong salamat at sa Diyos po ang papuri, pagwalhati. Salamat po sa testimony ni Sister Laarni Acosta. Ngayon po, handa po natin ating pong mga puso't isipan at ating pong Bible sa pakikinig po ng God's message. Talakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Mary Joy Toquero. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayun po. Hindi naman ako kinakabahan kanina, pero ngayon natin din ang pagkapangan dito. Naalala ko tuloy yung sabi hanggang saan ang pagiging sa religious. Sabi niya, saan ang pagiging
hanggang dito po. Palanggang kamatayan pala, hindi palanggang leeg. Sige, salamat po sa Panginoon sa gabi ito. Sige po, tayo po ay tumayo. At papakibukas po kayo sa akin sa Luke, chapter 14, verses 26 to 27. At sabi po dito, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig at ang sinumang hindi umiibig. Yung ibang version siguro to, ang sinumang hindi umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay, na higit sa akin, ay umiibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Tayo po'y manalangin. Panginoon ko, maraming salamat, Lord, sa gabi ito. Ikaw nawa, Panginoon ko, patuloy na kumilos, Panginoon, at manguna. Lord, bigyan mo kami ng puso, bukas ng puso at isipan, Panginoon, sa iyong salita. At nawa, Panginoon ko, bigyan mo kami ng wisdom, Lord, upang lubos namin itong maunawaan, Panginoon, at amin pong maisabuhay. Maraming salamat, Ama. Puling ka sa amang panahon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. At ayan po, sa Luke. Ang itatakal po natin na sa gabi ito is about having your ministry. Dahil maganda nga po yung testimony ng ating Sister Laarni kanina kung paano sa gitna ng pagsubok ay nagpapatuloy siya sa kanyang ministry kahit na ang sakit-sakit na ng loob mo. Nagpapatuloy ka pa rin kahit nahirap na nagpapatuloy ko pa rin. So ganun po ang ministry. Ano nga po ba ang ministry? Ito ay service, ito ay function, ito ay profession din, minister sa religion. Sa church naman, ito ay nagre-refer sa action in the behalf of the church that serve in a mission in some way. Yun yung ministry. At sabi po sa Bible, ang ministry ay offering up spiritual sacrifices na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So, ano nga po ba ang ministry? Ano yung meron ka dapat before having your ministry? Una po, dapat meron ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Kasi kailangan personal na relasyon muna sa ating Panginoon, tapos doon magpo-flow yung ministry. Kasi kung ministry, ang nauna at wala kang personal na relationship sa Panginoon, bibigay ka, mawawala ka, masipag ka sa una, mangihina ka, magsasawa ka, maghahanap ka lang ito. Bakit? Kasi wala kang relationship sa Panginoon. So sa gabing ito, bibigyan din natin yung pagde-devotion. So ito yun eh. Ito yun, kaya binibigyan din. Binibigyan din na ito muna, devotion muna. Devotion, relasyon sa Panginoon kasi nga, kailangan nagpo-flow yung ministry mo, devotion. Hindi pwedeng ministry muna, tapos tsaka ka magde-devotion. Ang mangyayari niyan, mawawala ka, ma-excite ka, tatabangan ka, tapos mananalay ka, magsasawa ka, may isip mong mapagod, may isip mong umalis, may isip mong maghanap ng iba. So gano'n, kaya binibigyan din, example sa ating church, itong pagde-devotion, at sinasabi ng mga makukulit na leader, mag-devotion ka naman, o ba't wala kang devotion, kinukulit ka rin leader, mag-post ka naman, may devotion ako, di ako naniniwala. Bakit? Kasi wala nga ako nakikita. So, di ba, ganun kasi dapat. So, ba't pa kasi ipopost? Syempre naman. Marami kasing benefits yung devotion. Unang-una, magbe-beneficio ito sa'yo. Magkakaroon ka ng kaalaman sa Panginoon. Pangalawa, magbe-beneficio ito sa kapatid mo sa church. Lalo na sa mga mas bata. Sa mga nag-uumpisa pa lang sa ministry. Bakit? Kasi nakikita niya si ate nagde-devotion. Anong mangyayari? Si kuya nagde-devotion. Mahahawa sila. Mahahawa. At ang nagde-beneficio to sa atin din, sa ating pamilya ng ating Panginoon. Tayo rin ang magbe-beneficio nito. Hindi ang leader, hindi ang church, hindi ang cell leader mo, hindi sila. Sabi nga sa Luke 14:27, anyone comes to me and does not have his father and mother, wife, children, brothers and sisters, and his own
disciple. So, pasensya na kayo kung binibigyan ng diin sa anong devotion mo. Kasi pag sumaplay ka nito, anong isipin ng leader? Hindi naman kasi iniisip ng leader na tinamad na naman to. Hindi naman gano'n eh. Ang iniisip ng leader, personally ako, ang iniisip ko, ano kayang nangyari? May nangyayari. May nangyayari. So, mapapalitaan mo na lang, may nangyari na nga sa kanya. Diba? Kasi nga, napuputol. Hindi siya nagkakaroon ng matatag na relasyon sa Panginoon. Kung baga, pag nagkakaproblema, wala kang naaalala. Wala kang naaalala ang salita ng Panginoon, ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Nung panahon ng Leviticus, yung devotion nila sa Panginoon, kung mababasa mo, nung nabasa ko kasi yun, hindi ko masyado matandaan. Kasi yung mga ritual nila is yung, eto dapat na laman loob ng hayop, etong part dapat na to, itong dugo dapat na to, ang ihahain mo sa Panginoon. So meron siyang step by step ang Panginoon. Napakahirap maghandog sa Panginoon dati. Kung mababasa natin yung book ng Leviticus, kasi nandito yung mga batas, kung paano ang paghahandog sa Panginoon. So dito sa Leviticus din, yung mga Israelita, sila ay naghahandog ng kung ano ang mayroon sila. Kung anong kabuhayan nila, kung ano yung kinabubuhay, hayop ito or mga livestock, ay hinahandog nila yan sa ating Panginoon by means of giving all you have to the Lord. Parang ano lang yan mga kapatid, di ba pag nagmamahal ka, may nililigawan ka, di ba binibigay mo lahat? Bakit? Kasi mahal mo siya. Pag may boyfriend ka, pag may girlfriend ka, pag may asawa ka, binibigay mo lahat. Kasi bakit? Mahal mo siya, mahalaga siya sa'yo. So, ganun po yun. Ganun din ang Panginoon. Kailangan kasi yun guys, sinabi ko po kanina, nag-flow yung ministry sa relasyon. So, relasyon muna bago ang ministry. Kasi kung wala kang pagmamahal, kasi di ba, kung meron ka ng devotion sa Panginoon, meron ka ng magkakaroon ka ng relasyon sa Panginoon, matutunan mo ngayon mahalin ng Panginoon kasi hindi mo naman mamahalin ng isang tao kung hindi mo siya kilala. Ganoon din ang Panginoon, hindi mo siya matututunang mahalin kung hindi mo mababasa. May isa pa akong experience nagsabi, may personal experience ko rin to dati, na pag nagde-devotion ako, kung ano lang ma-feel. Ito yung feel ko today. So, ito yung feel ko today, ito yung feel ko ngayon basahin. So, ito yung devotion ko. So, mali. Kasi ang nangyayari, putol-putol. Hindi mo ngayon nalalaman yung pinag-umpisahan, pinag-ugatan nung verse na nabasa mo kung saan siya nagmula at kung paano siya na-create doon sa Bible. Hindi mo nalalaman. So, ito nga yung isinagawa na nga po sa ating church, yung pagbibigay diin sa pagdi-devotion, which is napakaganda. Kasi mas nakikilala mo ang Panginoon sa panahon na yun, mas minamahal mo siya. Yun, kailangan natin ng personal na relasyon sa Panginoon. Yun ang pagde-devotion. Ngayon, paano mo masasabing may personal ka ng relasyon sa Panginoon? Ako nung una, yung pagde-devotion, kaalaman lang, malalaman ko, ay si Juan pala, ganun lang ginawa, sa mga gawa, si Apostol Pablo, yung pala yung ginawa niya, ganun pala yung nangyari, ganun lang. Kumbaga, alam ko lang, pero hanggang pinagpapatuloy ko yung pagde-devotion, hanggang tinutuloy-tuloy ko siyang basahin, di ba ganun kasi kapag nag-uumpisa ka nagmagmahal ng isang tao, for example lang, kapag nag-uumpisa ka na magmahal ng tao, pag masaya ka, masaya siya. Kapag nasasaktan siya, nasasaktan ka. So, ganun nung pag nagpapatuloy ka kasi sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, may mga verse kang mababasa, mararamdaman mo kapag nasaktan ng Panginoong Jesus, nasasaktan ka. Ngayon, kapag nangangaral siya, natutuwa ka. Tapos, kapag nasasaktan siya, nasasaktan ka rin. So, ganun, parang, nung napatunayan ko yan sa sarili ko, parang may relasyon na pala ako sa Panginoon siguro, gano'n. So, kasi nararamdaman ko nung sinampal siya, nung dinuraan siya, nung tinusok siya, napakasakit. Nung inaalagaan niya yung mga alagad, kasi after naman niya mag-resurrect, after niya mabuhay, sa sobrang pagmamahal niya sa mga alagad niya, ilang beses niya itong dinala.
daw eh. Ilang beses niyang sinamahan kumain. After nun, mga 3 beses, in the book of John, nasa devotion po natin, in the book of John, pangatlong beses, simula ng pagkabuhay niya, ganun niya kamahal yung mga alagad. So ganun, no, nararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, nararamdaman mo yung mga gagawin pa niya sa buhay mo. So ganun. May nabasa rin ako, medyo natawa ako, kasi ang Panginoong Jesus, kung mababasa mo yung mga salita niya, may pagka-prangka siya. Kasi di ba may nagtanong, sa Book of John din, may nagtanong, chapter 21, may nagtanong doon na, yung nagkanulo po ba sa iyo mabubuhay? Sabi ng Panginoong Jesus, kung mabubuhay siya, ano naman sa'yo? So, di ba, may pagka-prangka din minsan ng ating Panginoon. So, maraming paraan ng Panginoon na makikilala mo, marami siyang karakter na makikilala mo na mas makikilala, mas mamahalin, mas ma-excite ka ngayon sa buhay niya. So, ganun dapat. Kaya binibigyan din ng pagde-devotion. Huwag natin itong skip. Hanggang sa pagwawakas na lang, isang verse na lang, yung pagwawakas na lang, gawin mo na. Yung pagwawakas na lang yun, ipanalangin na lang yun, gawin mo na. So, napakasarap kasi, wag niyo pong, sabihin sa leader, nagde-devotion ako pero hindi ko pinopost. Hindi talaga kami maniniwala. Kasi wala kami nakikita. Parang sinabi mo, ang sarap mo magluto ng adobo. Tapos wala ka namang pinapatigim sa amin. Maniniwala ba kami? Hindi kami naniniwala. So, kailangan tayong maging madamot sa leader kasi hindi naman yun para sa amin. Kasi kaya nga hindi lagi dyan. Para alalayan ka, ipanalangin ka. Kasi hindi naman yung nilagay dyan para sabihin ito naman taong tupad din nagde-devotion. Hindi kasi kapag hindi ka nagde-devotion, nag-aalala ka niya. Kasi di ba before, sa music team, eto lang naman siya napatupad eh. Sa music team, ang gagaling, ang lalakas ng mga pumasok, ang gaganda ng talento, pero walang devotion sa Panginoon. Nasaan sila? Napagod, nadismaya, nawala. Bakit? Kasi wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Nangihina ka kasi wala kang personal na relasyon sa Panginoon. So, ganun. Natutuwa kayo nilang dahil kasi hindi man nila masabi yung problema nila, pero nagpapatuloy siya. Napakahirap nun. Numero pa yung kalaban mo. Sa finance sila. Tapos magpapatuloy, magtuturo, nakangiti palagi, bumabati palagi. Diba? Ganon ang pag-ministry eh. Kailangan ganon yung... So, yun nga, ulit-ulitin ko, mag-devotion po tayo. Napakahalaga. Kasi di ba, eto, bakit kayo nananatili? Kasi kahit pa paano, lumalakas kayo spiritually. Nagiging pundasyon nyo yan sa church. Kaya nga, inuuna sa lahat, nagde-devotion ba yan? Kasi, ang kinatatakot namin, mga leader, mga tagapangulo nyo, mga ate at kuya nyo sa church, na kapag wala kayo nito, active kayo ngayon, bukas mawawala kayo. Kapag may nakita kayong problema sa amin, mawawala kayo. Kapag may nakita kayong madaming gagawin, mawawala kayo. So, ganun kasi kapag wala kang personal na relasyon sa Panginoon, kaya bigyan po natin ang dito. Maniwala po kayo sa akin. Kasi nararamdaman nyo, alam ko nararamdaman nyo to, pag nagkulang kayo dito, napapagod, nagsasawa, hahanap sa labas ng ibang gagawin, nawawala sa church. Ako, personally, sabi nung papa ko sa trabaho ko ngayon, alam mo, mas marami kang pera nung nasa mall ka. Totoo naman. Kasi nakikita ko yung types ko nun, mas malaki na. Sorry Lord, sorry talaga. Mas nahihiya rin ako sa Panginoon pag maliit yung naibibigay ko. Ano ba yun, hanggang dito na lang ako. Ano ba yun, nakakahiya nila sa Lord. Sabi nung pang, kasi nung nasa mall ka, ang dami mong pera. Kasi nga, talagang, nagbibigay ako sa kanila, tumutulong. Kahit pa paano. Etong work ko kasi pag holiday walang pasok, pag special holiday walang pasok, pag Sunday, day off. Pero kasi ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong araw nang wala akong pasok linggo. Ang tagal ko itong pinag-pray. Tapos nung dumating sa akin itong trabaho na to, stress, pagod, puyat. Parang ilang buwan na lang yata ako mabubuhay. Kasi lahat kami puyat, pagod. Kasi yung trabaho namin, simula sa field hanggang sa bahay, hanggang
hanggang madaling araw. So, ganun po. Di ba may instance pa po na talagang pumayat ako, talagang bumagsak yung katawan ko. Sabi ko, Lord, ito ba yung kapalit ng linggo ko? Parang, pero ito ba yung kapalit ng linggo? Yung pagod ako, tapos ang liit. Yung parang yung kinikita ko sa mall talagang laki. Kasi may resources ako doon na nandun lang. So nakaka-discarte ako ng ano, eto hindi naman. Kasi hindi ako makastay, hindi ako makaroon ng resources na ano. Sabi ko, Lord, ito ba? Parang, ito ba talaga nakakapagod? Blessing ba to? Ito na ba yung kapalit ng linggo? So nasa isip ko doon, ito siguro yung kapalit ng linggo. Gusto mo pala, linggo, ganun. Yun sa Panginoon. Pero hindi pala doon natatapos. Yung biyaya ng Lord, pinagtawanan ko, hindi ako nag-resign. Although marami sa akin pagsubok sa trabaho na tatanggalin ako. Tatanggalin ako sa work. Di naman ako natanggal. Magtatatong taon na po ako. Ganyan dito pa rin. Kasi pinangako ko, ayoko umalis kahit kinakapos ako. Nung umpisa ako sa work ko, probinsya. Kapos, walang trabaho, walang regular na trabaho si Art. Ang trabaho ni Art, trabaho ng asawa ko, hindi tuloy-tuloy. So pinagkakasya namin yun. Tapos magtatides ako. Ang liit na hihiya ako sa Lord. Ito lang muna, ibibigay ko, nakakahiya talaga. Tapos pag binigay mo yun sa Lord, hindi mo na alam kung saan ka mapupunta. Nagkakasya naman. Pinagkakasya. At magkakasya naman yan at bibigyan ka. So ang naging way ng Lord, binigyan niya ako ng isang pagkakakitaan na hindi ko alam. Meron na pala ako noon. Diba ako na nga po yung host. Sa liit ko to, yung ilong ko na may pagkataros, hindi naman ako maputi. Diba kung itahalin tulad mo ako sa mga host, sa mga nag-MC na ang tatangkad, ang ikinis, bang gaganda, ang pupogi. So diba, sino ang kumilos nun? Ang Panginoon, hindi anak, ito ka ibibigay ko to. Bakit nagtatagumpay? Hindi sa akin yun. Kasi nagsasalita lang ako, tawang-tawa sila. Sabi ko, Lord, hindi sa akin to eh. Parang ikaw ang kumikilos kasi kung hindi ka kikilos dito, hindi magtatagumpay tong program na to. So sa lahat, nananalangin ako, Lord, gawin mo itong magtatagumpay. Pero dumating ako sa punto sa sarili ko, naging mataas ko. Gano'n naman eh. Parang, kaya ko pala. Ang galing-galing ko pala. Kaya-kaya ko to, kaya-kaya. Tumaas ako. So the Lord humbled me. May isang event ako na alam kong nasapawan ko ang Lord. Mas tumaas ako. Anong nangyari doon? Maraming negative feedback. Kasi alam ko hindi ang Lord. Alam ko ang sarili ko ang muna. The Lord humbled me. Tapos sabi sa akin ng mama ko, hindi naman kasi laging kailangan positive ang feedback sa iyo. So yun yung event na yun yung negative ang feedback. Yun yung ako may narinig na negative, masakit. Kasi parang nasira ko yung buhay nila. Parang gano'n. Kasi pag humawak ako ng program, gusto ko maganda ang buhay nila. Ayun nasisira. So tumaas ako doon, na kaya ko pala. May kaya pa akong gawin. Nakalimutan ko yung word. Mas tumaas ako. Lord, humble me in that situation. Masakit sa akin yun. Ayoko nun. So, bumalik ako sa Panginoon. Tapos, i-relay ko lang sa ministry, no? Matagal na ako sa ministry. Ang dami ko lang kaya gawin. Nag-base na nga ako eh. Kung nagsa-song lead, kumakanta, nag-cell group, nag-lead, sumusunod sa akin sila. So, ganun pala na pag matagal ka sa ministry, lumalaki na rin yung ulo mo, na feeling mo lahat na ginagawa mo tama. At humihingi po ako ng tawag ngayon, matagal ko na dapat ito sinabi. Noong araw na naganap, na nagpag-iisip sa akin, na ganun pala, parang kala mo tama. Kasi matagal ka na sa ministry, ang dami mong alam eh. Tapos nung nangyari nga po sa amin ni Pastor noong nakaraan, nasabi ni Pastor, alam mo, nakalimutan ko na, sobrang ayoko na maalala. Pero nung sinabi sa akin yun ni Pastor, nalaman ko sa sarili ko, kasi parang feeling ko na lahat ng ginagawa ko tama. Parang lahat, kala ko, kay God pa yun pala sa akin na lumalaki na pala yung ulo ko. Kasi matagal na ako sa ministry. Ang dami ko nang dapat gawin. Pero yung nangyari na pagalitan ako ni Pastor, dahil sa ginawa ko, dahil sa ginawa ko at nangyari ng gano'n, humingi po ako ng tawad. Sorry po. Sa ginawa ko na yun, and that time,
Lord humbled me again. Hindi dapat. Hindi dapat. So, ang tagal noon kasi hanggang ngayon. Sinasabi sa akin ng Lord, mag-sorry ka. Pero ang sinasabi sa akin ng Lord, hindi ka dapat mag-sorry ng personal. Sinasabi sa akin ng Lord, mag-sorry ka nang hawak mo yung mic na nasa harapan ka. Yun yung sabi sa akin ng Lord. Napaulit-ulit hanggang sa araw na to. At di mo, humingi ako ng tawad. Kasi kahit na alam mo na lahat sa ministry na ikot mo na yung church, alam mo na yung kampanya. Wag mo sana nga hayaan, yung leader mo pa rin. Yung pastor mo pa rin yan. Kapag sinabi niya, hindi ka na tama sa ginagawa mo. Pag sinabi niya gano'n, sumunod ka. So, yung pala yun. Tapos, nag-chat sa akin ng pastor, ang tagal kong mag-reply. Kasi hindi ko alam yung i-reply ko. So, sobrang kahihiyan. Pero nung moment na yun, ayoko na mag-church. Ilipat ako ng bago sinaran. Malapit naman ako dun eh. Kasi yung parang first time kasi akong napagalitan ng ganon na hindi ko kinaya. Na akala ko nagagawa ko lahat. Akala ko okay na yun. Yung pala hindi. Hindi ko na lang bibigyan ng paper yung Lord. So dahil nga, babalik tayo doon. Dahil nga may personal ka ng relasyon sa Panginoon, nandito ka pa rin. Na kahit na nasasaktan ka na, kahit na pagyuhin ka mo dyan, kahit na mag-away kayo dyan, kahit na hindi maganda yung tinatakbo ng pamilya mo, ng karir mo, ng trabaho mo sa school, kung meron kang personal na relasyon sa Panginoon, mananatili ka sa church na binigay sa'yo ng Panginoon. Ano kung ganyan ang pastor? Ano kung ganyan ang pastora? Ano kung ganyan ang leader mo? Yan ang binigay sa'yo ng Panginoon eh. Dinala ka dito. Kasi kung hindi man, sana dinala ka na doon, hindi na dito. So ganon. Lahat ng bagay ay may pangyari sa Panginoon. Hinapon ko yung sarili ko. Yung event na yun, tumatak sa akin. Sabi ko, hindi ang Lord ang nagpatakbo doon, kundi ang sarili ko. The next event that I have now, natutuwa ako kasi naging successful na yung mga sumunod. At may susunod pa, salamat sa Panginoon, sa biyaya niya. Magtataka kasi tawan-tawa. Tawan-tawa itong mga tao to. Kasi pinag-pray mo, Lord, ito yung gusto ko mangyari. Sana ganito. Nawa, hindi pala sana nawa. Ganito. So, ang Lord na ang pagino sa mga susunod na naging event ko at positive po ang naging feedback. So, ganun kapag may personal kang relasyon, so kaya sige na, devotion po kayo. Post mo po sa GC, sa GC natin, personal or kay leader. Nakakatulong po yung sa leader, nakakaginhawa ng pakiramdam. So, una devotion, pangalawa, panalangin. Siyempre, panalangin sa Jeremiah 29:12, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. When you have this personal relationship, ay may kasamang panalangin. Siyempre, hindi naman nagde-devotion ka tapos may personal relation, hindi mo kakausapin yung Panginoon, yung pananalangin niya ang pagkausap sa Panginoon, di ba? Ayan, sasabihin mo sa Kanya. Masasabi mo kasi, na-develop na yung, di ba yung nakakahiya? Oras na si Juan. Pero nasasabi mo kasi na-develop na yung relasyon mo sa Panginoon kapag sinasabi mo na sa Kanya lahat. Wala ka nang tinatago, wala ka nang problemang kinakaya mo na lang. Pag nagkamali ka, pag nakaisip ka na masama sa kapwa, ay hinilidyo mo agad at kung ito naiisip. That means, may relasyon ka na sa Panginoon na ultimong balat ng candy, hindi mo na maitapon sa daan. So, ganun yun. Personal relasyon sa Panginoon, pangalawa ang panalangin. Lagi kumonsulta, lagi mag-pray. Tsaka hindi naman sa lahat ng pinagpipray, yun na yung bigay sa'yo ng Lord. Meron pang masigit doon. Meron pang mas kaya bibigay sa'yo yung Lord na hindi mo alam kaya mo palang gawin. Ang Lord lang, kasi kung pinagpipray mo itong taong to, Lord, siya na lang, please. Siya na lang. Hindi nga yun ang gusto ng Lord sa'yo. Kala mo siya na, pero hindi pala. Kasi nga, bisan, kahit gusto mo yan, ayaw nga ng Lord yun. Kasi nga, may pagkakataong hindi siya nakakaganda sa buhay mo. Ngayon, bakit itong tao na to, na grabe ang ugali, ganito pala ang ugali niya, binigay sa akin ng Lord. Ganito pala siya. Pero binigay sa'yo ng Lord, bakit? May dahilan. Kayo malalaman
sa relasyon mo sa Panginoon. Ayan. Pag may relasyon ka na sa Panginoon, that means hindi ka na single. Minsan, nagsasalita ka mag-isa, yung pala kausap mo na yung Lord, ultimo, kapag kasi may personal na relasyon ka na sa Panginoon, that means kilala mo ang Panginoon, alam mo na ang kanyang mga salita at sinusunod mo ito. At habang nakikilala mo ang Panginoon, mas minamahal mo siya. Nakapag parang, pag may crush ka, di ba kaya mo nga siya crush kasi humahanga ka. May makikita ka magandang katangian sa kanya. So, ganun ang Panginoon. And lastly, family. Balikan natin yung sa Luke, ano po yung sinabi kanina. Luke 14:26-27, kailangan pag sinabing mahal mo ang Panginoon, sinusunod mo ang kanyang mga utos at nasa utos niya, nakasama mo dapat ang family, ang tatay, ang mother, ang kuya, ang kapitbahay sa lahat. That means, make disciples. Make disciples, yun yan. Pagkalala mo ulit, yung pag-share ng gospel, pagpapatanggap, yun naman, kailangan, ayun talaga siya. Yun ang punto ng ating Panginoon. Hindi ka kasi, minsan kasi tayo mga Kristiyano, no, nagiging undercover Christian. Yung walang nakakakilalang Kristiyano ka, pero Christian ka pala. Yung itinatago mo sa kaklase mo, sa kaibigan mo, ng Kristiyano ka, kasi undercover agent ka nga, hindi kailangan malaman nila na Kristiyano. Nagiging ganun tayo. So, hindi dapat. Para maakay natin itong mga mahal natin sa buhay, kasi yun naman ang nais ng Panginoon, ang ma-share ang gospel sa lahat. Yun nga po ang dalawang greatest commandment na makikita sa Matthew 22:36-34. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang pangalawa, love your neighbor as yourself. Palagi po natin itong pakakatandaan para magkaroon ng ministry. Ang ministry mag-flow sa devotion, sa personal na relasyon mo sa Panginoon, at prayer, at syempre, after noon, family mo naman. Huwag po tayo maging madamot. Huwag po tayo maging undercover Christian. Kailangan makita ng mga tao sa paligid natin na Kristiyano tayo at mahal natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay sabay-sabay ng manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon ko, sa iyong salita. Panginoon ko, dumadalangin kami. Panginoon ko, ng kapatawaran sa mga pagkakasala, sa mga pagkukulang, Panginoon, na aming nagaganap. Panginoon, patawarin mo kami kung nagiging mahina kami, kung nagiging magagalitin. Panginoon, paminsan, Lord, patawarin mo ko, baguhin mo yung puso at isip ko, Lord, sa gabi ito. Panginoon, patawarin mo ko kung nagkukulang sa iyong salita. Pero sa kabila nito, Lord, pinagpapala mo ko. Napakaswerte ko sa iyo. Napakaswerte namin sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng bagay na meron kami, ito ay para sa iyo. At para lamang at dapat ibalik namin sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng aming kabuhayan, sa lahat ng aming pinagkukunan negosyo, Panginoon, dapat lamang ibalik namin ito sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa lahat, sa iyong salita, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-aalaga. Maraming salamat, Lord, sa leader namin. Maraming salamat, Lord, sa pastor namin, sa cell leader namin, sa music head namin, Lord. Maraming salamat sa mga tagapangulo sa kapitaan. Maraming salamat, Lord, sa LCC. Maraming salamat, Panginoon, na may bigyan mo pa po kami, Panginoon ko, ng puso, nag-aalap, ng uhaw, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, palagi mong paalalahanan kami sa mga bagay na dapat namin gawin, Panginoon. Palagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, na mahal mo kami at wala nang hihigit pa, Panginoon, sa magiging relasyon namin sa iyo. Maraming salamat, Lord. Purihin ka sa gabi ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat po, Sister Jane, sa mabiyayang mensahe para po sa aming lahat. Para sa mga gusto pong kunin si Ate Jane as MC, follow niyo na po yung Facebook niya. Di po, dahil po tayo sa tithes and offering, natawagan po ating usher, Sister Leonie Santos.
po natin ang ating handog. Panginoon, marami po salamat sa lakas, kalusugan na pinapalalas po sa amin. Salamat po sa mga handog na ito ng namin mga kapatiran. Nawa Panginoon, ang pagpalain mo po ang pinagkukunan ng aming mga resources, ang aming hanap buhay, ang mga negosyo, Panginoon, upang makapaghandog kami sa iyo, Panginoon, ang malulugod ka sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaputihan mo, sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Pagpalain mo kami, patuloy na gabayan at pagpalain ang aming buhay sa tuwina ay maranasan namin ang pagpapala mula sa iyong kaharian. Panginoon, pinagulog ko po sa iyo ang mga handog na ito, ang gamit namin sa ikalalawang na iyong salita sa lugar po ito ng pagkakulan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, Nanay Leonie. Tayo po ay lahat ay tumayo para po sa ating closing song. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and of praise. Is another name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and of praise. Benediction, Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan po sa amin. Salamat sa araw na ito ng aming Lord Liturgic Service, ng aming pagsamba sa isang malayang pagpupuri, mag-aawitan. At salamat din, Lord, sa iyong salita na nagpapaalala ng kahalagahan ng Lord Devotion, pag-aaral ng salita upang mas lumalim, Lord, yung aming pagkakakilala po sa iyo. Upang, Lord, ang aming pagiging sa iyo ay patuloy na mahubog, upang ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng aming buhay, na sa pamamagitan ng Lord araw-araw na pagbubulay-bulay ng iyong salita, natututo po kami, nakikilala ka namin, Lord, at doon sa mga salita mo aming napapag-aralan, meron kang dakilang bagay na ginagawa po sa aming buhay. Ang nais mo po ay ikaw ang maging sentro, maging pangunahin, maging una sa aming puso, sa aming pagmamahal. Gaya nga po, Lord, nang sinabi mo sa iyong salita, Lord, ang umiibig sa iyo ay umiibig sa iyong salita at sumusunod dito. Lord, dalangin ko po, makita mo po sa amin na ang pag-ibig po namin ay maging totoo, na hindi lamang binabanggit sa labi, kundi, Lord, ito ay nagmumula sa puso. Na ang pag-ibig ay mayroong patunay, mayroong pruweba. Ito po, Lord, yung aming buhay sa araw-araw, paano namin pinapakita, Lord, yung pag-ibig na ikaw ang patuloy na pinaglilingkuran. Ikaw ang patuloy, Lord, na sinasamba. Ikaw ang patuloy na, Lord, nagiging una sa lahat. Lord, salamat po sapagkat di man kami karapat-dapat ay pinili mo kami, naging bahagi kami ng iyong katawan,
na kung saan, Panginoon, ikaw ang ulo ng iglesia at ang iyong pag-ibig ay iyong pinapadaloy, Panginoon. At ang nais mo po ay patuloy na ang bawat isa'y lumago at lumalim sa iyong pag-ibig. Lord, salamat po sapagkat ang pag-ibig mo noon, ngayon at magpakailanman, hindi po kukupas po yan, mananatili. At Lord, dalangin ko po, mas bigyan mo pa kami ng lalong uhaw, Panginoon, na mahalin ka, na unahin ka sa aming buhay. Lord, sa gabi po ito, patuloy mo po pagpalain ang aking mga kapatid, ang kanilang mga trabaho, bless mo po, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga business, ang kanilang mga pinagkakakitaan. Dalangin ko po, Lord, na ikaw ang malwalhati sa bawat gawa po namin, bawat ginagawa po namin sa araw-araw. Lord, ikaw ay mabigyan ng karangal at kapurihan. Huwag kaming gumawa, Panginoon, ayon po sa aming sariling paraan, kundi gumawa kami ayon po sa iyong kalooban at ayon po, Lord, sa pamantayan na nais pong sundin po namin. Dalangin ko po, Lord, na patuloy, bigyan mo po kami ng laging kauhawan, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga gawain, at maging masigla ang aming pananampalataya na nagagamit mo po ang buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa gabi pong ito, at sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po ang iyong pumayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya. Gayon na rin, ang pakikipisa ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you po. God bless po. Tayo po ay magkamayan. Muli po at